view, although I was in favor of obeying the TRO today, in my view as a constitutional scholar, the Supreme Court has no power to overrule the final decision promulgated by the impeachment court. So that's not going to happen. 4 na minuto na po makalipas ang 2:00 ng hapon, inaantabayan na natin ang pag-uumpisa muli ng isa na namang araw ng paglilitis ni Chief Justice Renato Corona. Kahapon kasi medyo mahaba ang ating naging trial dahil unang-una nagtagal yung caucus dahil meron nga silang tinalakay na napakahalagang issue at pangalawa merong mga sumali pang iba pang isyong political na hindi naman kasama dapat sa kaso. Yun na nga yung press conference ng depensa at sana nga ma-resolve na ito dahil ang daming diversions, ang daming distractions kaya hindi umuusad ng mabilis itong kasong ito. Maganda rin ang naging desisyon ng impeachment court kahapon na irespeto o i-uphold itong TRO na inisyu ng Korte Suprema para matigil din itong pagbabangayan sa pagitan ng or pagbanggaan nitong dalawang sangay ng pamahalaan. At kapansin-pansin, Mark, kahapon kumpleto ang mga senator judges sa kanilang pagboto. Ganun ka-importante yung pinag-usapan kahapon. Pero para sa akin po, mas mahalagang tanong, ano ang epekto, anong benepisyo nitong impeachment trial sa ating ekonomiya, sa ating governance? Kaya panoorin natin itong ginawang report ni Ms. Nikki Baluyo-Jimenez. Nasa ika-4 na linggo na ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ano nga ba ang epekto ng paglilitis sa pag-usad ng ating ekonomiya at pamamalakad ng ating gobyerno? 10 milyong piso ang inilaan ng mababang kapulungan at Senado para sa impeachment trial. Ang naturang pondo ay nakalaan para sa daily operational expenses ng paglilitis. Di pa matiyak kung magkano aabuti ng kabuang gastusin hanggang matapos ang paglilitis. Ilan naman sa ating mga kababayan ang nagsabing hindi naman apektado ang kanilang pagnenegosyo sa usaping impeachment. Sa palagay niyo, wala ma-epekto yun sa negosyo niyo? Wala. Wala nang magbabago. Walang magbabago. Kahit sa kita niyo, wala? Walang magbabago. Sa palagay niyo, importante ba yon? Importante rin para sa mga tao. Para malaman rin ng iba. Hindi lang yung mga nakakaalam talaga kung ano nangyayari sa gobyerno natin, pati yung mga kumbaga yung mga natin, yung mga kababayan natin na nasa hindi masyado naaabot ng mga news. Maintindihan rin nila kung ano talaga nangyayari. Hindi naman po sa amin nakaka-epekto yun. Mas maganda nga yun para kaya may matutunan tayo para dumadating ba yung panahon na madalas yung mangyari yung parang hindi maintindihan nung nangyayari sa gobyerno. Ang tax ay dapat para sa taong bayan. Pero kung ang pupuntahan nito ay para sa ilang piling tao lamang na dapat ang nakikinabang ay yung kabuuan ng taong bayan, ay malaki epekto to sa income ng pagpasok ng income sa ating bansa. Ayon kay Economics Professor Raul Fabella ng University of the Philippines, nagkaroon ng pagbagal sa ating ekonomiya noong 2011 dahil sa pagsisikap ng Administrasyong Aquino na masugpo ang katiwalian. Ang isang pamahalaan, kung seryoso sa accountability, natural magkakaroon ng pag-slow down sa ekonomiya. Ang tawag yan sa economics, J-curve. Kung ikaw ay seryoso sa nakalabanin ng katiwalian, magkakaroon ka ng medyo sasama muna yung ekonomiya bago uusad. Ang tawag doon J-curve. Ano ka ng buwelo? Oo. Kung hindi mo pansinin o isulong ang accountability, wala kang J-curve, pero mabagal ka. Mabagal. Ganon. Kung may J-curve ka, ganon. Sinabi naman ng presidente ng Philippine Stock Exchange na si Hans Sikat, tumaas pang lalo ang trading at kapital na inilalagak sa stock market sa kabila ng nagaganap na impeachment trial. The good news is that our volumes have been up from last year. In fact, I think we're about 17% up in terms of our average daily trading volume from last year alone. A number of things that we've been doing have been very positive, and I think that bodes well for the rest of 2012. The trial itself is, as I said, noise, but not a fundamental reason to change the view on the Philippine economy. Ayon naman kay Central Bank Deputy Governor Diwa Gunigundo,
walang epekto ang paglilitis sa takbo ng ating ekonomiya. Kung titinan ho natin ngayon sa yung movement, yung paggalaw ng ating salapi, exchange rate, sa stock market, at saka sa bond market, yung pagbili ng pag-utang ng gobyerno mula sa bond market, yung mga government securities, so far wala pa naman tayong napapansin o nakikita na epekto. Pero yun nga lagi namin sinasabi, ang inaasahan natin ay mapadadali natin ang resolusyon ng problemang ito. Kasi oras na ito ay nagtagal, magkakaroon ng konting uncertainty sa merkado, baka maapektuhan yung pagpasok ng mga mamumuhunan at maging yung pakikipagkalakalan natin sa ibang bansa. 2011, of course, alam na natin na magkakaroon ng impeachment noon. Ang pumasok sa atin, mahigit na $4 billion on a net basis. Is that high or low? Mataas yun. Itong 2011, bagamat nagkaroon ng mga pangyayari sa ating politika, ay malakas pa rin ang pagpasok ng salapi. 3 times what we had in the first month of 2011 versus yung At nagpapatuloy po ang ating diskusyon dito sa paglilitis, katarungan para sa bayan at ito ang pinakamainit na usapin. Man of the hour. Ngayong araw na ito, sasagutin ng ating mga katanungan, Congressman Ray Umali. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon, Karen. Kathy. Kathy, and Mark, magandang hapon to all the televiewers. Congressman, diretsong tanong, sino nga po ba talaga itong si Small Lady? Para po mawala na po itong isyung ito, para madali po ipaliwanag. Pakita na lang po kung sino si Small Lady, wala po sa CCTV. Oo nga yun nga ang pinoproblema ko ngayon, wala sa CCTV. Anyway, Valentine's Day, Happy Valentine's to all of you. Pwede siguro tayo magbiruan ng konti. Alam mo, sa totoo lang, siguro microscopic itong smallness nitong lady na to, kanya hindi ko talaga maalala na. And yun, as far as I can recall, I was so pretty occupied with yung aking meeting with the Department of Public Works and Highway Secretary. Kanya, hindi ko na talaga maalala. Okay. Naku, sana marami pa tayong katanungan. Mamaya, i-interviewin namin uli kayo. We have to proceed to the Senate Session Hall. Lord, to enable us to use the impeachment process as a means of making our democratic practices more mature and of strengthening our judicial system. Also, dear God, please guide us through this impeachment trial so that love, not hate, fairness, not bias, justice, not injustice, and the truth, not falsehood, shall prevail in every session of this court up to the very end of our proceedings. Finally, dear God, we ask you to continue to bless our presiding officer, who is celebrating his birthday today, with the gifts of wisdom, patience,